Marlon, may tanong ako sa'yo. Naniniwala ka ba doon sa kasabihan na there are no permanent friends and there are no permanent enemies in politics? Hindi lang sa politika, Pam. Kahit saang aspeto ng buhay. Hindi, sige, sa politika muna tayo ha, kasi political views tayo. Oo. Dito. Pero totoo ka dyan ha, ako, maraming beses ka na bang napasok sa friendship? Oo naman. Wag na pag-ibig kasi alam ko na yung sagot mo. Doon na lang tayo sa friendship. Sabihin mo, mapabak to yun na naman, Pamela. Hindi, totoo naman, Pam. Totoo naman. Higit lalo sa politika na alam naman natin bakit ba ang dami nagsasabi, ang dumi-dumi sa politika. Yan. Naniniwala ka? Oo. Totoo yun. Kasi, natanong ko, Marlon, because last night, no, nung nag-vlog tayo, ang issue kasi kahapon, hanggang ngayon wala rin namang confirmation, no, Marlon, na di umano'y si Senator Bato de la Rosa ay na dakip, diba, sa kanyang pagkakatago. Dahil siya ay magiging biktima ng isang inhustisya na hindi nga natin nabigyan ng sagot para kay PRRD. And we don't want that to happen again, no? Unless naman tama nilang gagawin at magagarantiyahan siya na tama nilang gagawin. Wala namang issue yung mama na sumuko. Pero hanggat hindi nyo sinasabi kung saan siya lilitisin, sa isang banyagang korte pa o dito sa local courts natin, mananatili yan na ililigtas ang sarili niya sa kapahamakan. Natanong ko tong tanong na to, Marlon, is because may post naman, di ba kagabi ang post si Attorney Jimmy Bontoc na may bad news na paparating, magdasal tayo. But then it was actually deleted. And then later on, there is Attorney Harry Roque, Marlon, posting naman na may nanghudas kay Bato. Gaano ka totoo, Pam, yung press con kahapon ng Department of Justice na yung mga pinapakasuhan, baluarte ng mga kongresista sa Cebu na hindi bumoto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Well, this is the pattern that is now very evident pagdating sa nakaupo sa administrasyon. Di ba, Marlon, ito yung sinasabi nating silent martial law. Kapag ikaw ay hindi kakampi, ikaw ay mananagot sa kanila. Diba? Dahil hindi kanila makontrol. So, Pam, and so kung nangyari yan sa mga kongresista na mga hindi bumoto sa impeachment ni VP Sara at ngayon unti-unti pinapakasuhan, ang ibig sabihin nito, hindi lamang sila sa Cebu ang target ngayon ng Malacanang, kundi marami pa. So expect pa ho natin. At habang ginagawa nila ito, lalo lang naman nagigising yung taong bayan na marami ng mali sa patakaran, polisiya at ginagawa ng administrasyon. Dahil nalalantad lang talaga na ang mga tunay na nakakasuhan lang ay yung mga kumakalaban o hindi umaayon sa kagustuhan ng palasyo. Higit lalo, yung mga kakampi nila, kanilang mga kaalyado at mga kontraktor, wala pa tayong naririnig. Kung nasa na sila, kung nasampa na ba sila ng kaso, at kung nakulong ba sila o ipakukulong ba sila. Totoo. Balik tayo sa ulan, Marlon. Ang sabi ni Marisol Fiestada, maulan ang dami ko ng labahin. Yan din ang problema pag tag-ulan, Marlon. No, but seriously, Marlon, yung paglalaba kasi, maganda ang dulot ng bango ng damit kapag may haring araw. Tama naman. Pero yung pinilit mong mapatuyo siya sa hangin, hindi ka masyadong dapat maging kampante doon na mabango yung damit. Pinapatuyo pa sa likod ng refrigerator. Actually, nung estudyante kami, ganun gawain namin. Kasi nga yung iba sa yung maraming estudyante na wash and wear ha. Ako for a while naging wash and wear yung yung mga uniform ko until dumating yung next pair ng blouse and skirt pa nga nun, di ba? Tapos unahan talaga kami sa likod ng ref sa boarding house namin. Nagagalit na yung landlady namin doon kasi puro na damit sa baka daw masunog yung dormitorio. Kasi nung araw pa hindi pa masyadong uso yung dryer. So ngayon, kayo na sa mga katetet kebong, kayo mga nakatira po sa condo, paano niyo ho nare-resolve ba yung mga ganyan pagpapatuyo ng mga nilaban na damit? Ako pwede ko rin sagutin yan, Marlon. Sige, kasi alam mo pag sinabi nilang nakatira ka sa condo, wow, yaman-yaman mo. Hindi naman, hindi totoo yun. Lahat ho ng chismis na sa loob ng condo kasi meron dyan na fiesta. Yung isang corner mo, fiesta, kasi nandun yung sampayan mo. Hindi mo talaga siya may iwasan na na walang eyesore. Diba? Kasi laging sabi, mayaman kasi ganito, ganyan. Paano kung talagang kahon lang yung nirerentahan mo? Makikita mo doon talaga, tanaw mo yung mga hugasin mo na hindi pa naresolba mula kagabi, yung sampayan mo nandyan, yung mga damit mo na wala kang panahon na itupi. So, hindi, at
going back to your yung pagpapatuyo, mas madalas kasi magba-back job ka sa Marlon, laba. Kasi nga hindi maganda yung circulation ng pagpapatuyo sa loob. Yung Oo, amoy. amoy kulob. Amoy kulob diyan. Meron tayo watching from Greece, Marlon. Hello kay Eloisa Mendoza. Hello po, watching from Greece. Hello Yun, sabi ni Floren Carlo nga na amoy kulob. Okay, we go back to the issues now, no? Marlon, may tanong ako sa'yo. Naniniwala ka ba doon sa kasabihan na there are no permanent friends and there are no permanent enemies in politics? Hindi lang sa politika, Pam. Kahit saang aspeto ng buhay. O hindi, sige, sa politika muna tayo ha, kasi political views tayo. Oo. Dito. Pero totoo ka dyan ha, ako, na maraming beses ka na bang napasok sa friendship? Oo naman. Wag na pag-ibig kasi alam ko na yung sagot. Doon na lang tayo sa friendship. Sabi mo, mapaback to yun na naman, Pamela. Hindi, totoo naman, Pam. Totoo naman. Higit lalo sa politika na alam naman natin bakit ba ang dami nagsasabi, ang dumi-dumi sa politika. Yan. Naniniwala ka? Oo. Totoo. Kasi, natanong ko Marlon, because last night, no, nung nag-vlog tayo, ang issue kasi kahapon, hanggang ngayon wala rin namang confirmation, no, Marlon, na di umano'y si Senator Bato de la Rosa ay na dakip, di ba, sa kanyang pagkakatago. Dahil siya ay magiging biktima ng isang inhustisya na hindi nga natin nabigyan ng sagot para kay PRRD. And we don't want that to happen again, no? Unless naman tama nilang gagawin at magagarantiyahan siya na tama nilang gagawin. Wala namang issue yung mama na sumuko. Pero hanggat hindi niyo sinasabi kung saan siya lilitisin, sa isang banyagang korte pa o dito sa local courts natin, mananatili yan na ililigtas ang sarili niya sa kapahamakan. Natanong ko itong tanong na to, Marlon, is because may post naman, di ba kagabi ang post si Attorney Jimmy Bontoc na may bad news na paparating, magdasal tayo. But then it was actually deleted. And then later on, there is Attorney Harry Roque, Marlon, posting naman na may nanghudas kay Bato. Anyway, Pam, yung kay Attorney Jimmy Bondoc, ibig sabihin binura niya? Deleted Okay. O yung kay Spokes Harry, kay Spokes Harry, nabasa ko rin yun. Sorry Marlon, yung confirmation ng deletion nung kay Attorney Jimmy Bondoc, post naman yun, sinend yun sa sa GC natin. Post yun ng Check nga na. not bilyonaryo, pero sabi in the now deleted post, Bondoc wrote, "Bad news is coming. Pray hard. It is not." Diba sa deleted daw eh. Okay. Anyway. Can you check kung na-delete niya? Well, anyway. Yun yung tanong ko. Could it be true that a friend of Senator Bato, nilaglag siya? Putin rider siya? Kung sakali man, totoo na mahuhuli siya o matatagpuan kung nasaan siya? Bago pa lang nagtago si Senator Bato after nung iluklok nila si Senate President Alan Peter Cayetano and nung natanggal na si Senator Alan bilang SP, may nagudas na talaga sa kanya. Hindi na question yun. Sino yung mga nasa majority na bumaliktad? Hindi ba ang sabi? Yung maghuhudas sa majority na grupo nila SP Alan Peter Cayetano, mas masaul pa kay Judas yung panghuhudas na gagawin. And alam naman natin na noon pa may nanghudas na kay Senator Bato, kay Senate President Alan Peter Cayetano at sa sambayan ng Pilipino. At alam natin kung sino itong mga senador na ito na nanghuda sa kanila at nanghuda sa atin. Yeah, in a general point of view, masasabi natin yan. Pero I think Attorney Harry Roque or Spokes Roque is specific to someone. So is that ako, hindi naman malayong hindi mangyari ito. Sa laro at dumi ng politika ngayon, kung nasaan Marlon kung nasaan ang kahayahayan, dun ang ngayon, dun madalas ang politiko, di ba? Kung saan yung flow. Kung saan yung kasama sa game plan nila lagi, yung manuhol, yung gagamitin yung pera na hindi naman sa kanila, yung perang yun, ninakaw pa sa pera ng taong bayan, tapos yun din ang pinansusuho nila. At sa laki ng pera ng mga to, sa laki ng perang ninanakaw ng mga to, hindi na sila nangingimi pang gumastos, magtapon ng pera para ipangsuhol o ipang bribe sa kung sino man personalidad, kilala man yan, ordinaryong tao, lalo kung makapagbigay ng impormasyon patungkol sa kinaroroonan ni Senator Bato. Hindi malayo, Pam. Hindi malayo na gamitin nila yung limpak-limpak nilang salapi para magkaroon o merong maghudas kay Senator Bato sa sitwasyong ito. Pero,
ito ba, sige, sabihin na natin hindi si Senator Bato. Let's say si General Bantag, Senator Bato, who else yung mga dapat na hinahanap, di ba? Dahil merong, sabihin na natin pananagutan talaga, di ba? And let's take the very example, Senator Bato, General Bantag, and all the rest, no, Marlon, na hindi nadadakip. Malaki ba ang tulong ng isang Intel Fund pagdating sa, lalo na yung mga talagang kriminal na merong ginawang paglabag sa batas? Malaki ba ang tulong ng Intel Fund para sila ay makuha at papanagutin sa batas? Totoo pa. Totoo. Kasi yan din dyan kumukuha ng budget. Atong ang, di ba? Yeah, okay. Yung budget, yung kapulisan, ang kasundaluhan o intelligence community kasi kailangan nila ng pondo pa yung mga intelligence people na kunyari may binabantayan sa ganitong lugar o bantayan nyo dyan si Pamela para i-casing yan, case to case kung anong galaw, ganitong oras maalis si Pam. Uy, wag naman ako yung example, nanggigigil ako sa'yo. Kunyari si Kuya Ibi. Saan pumupunta sa gabi? Ganon. Okay, itong oras may pinupuntahan niyang ganitong oras umaakit ng ligaw yan. So, yung ganun ang tawag doon sa salita sa intelligence community, casing. Kasi bakit casing? Case to case, dinidetalye ka na. Tapos, case din, kinakahon ka na. Kinakahon yung mga detalyeng yun para kapag tingin na nila hinog na, kakalawitin ka na. Narinig ko na naman yung hinog na hinog. Yan, hinog na hinog, kakalawitin ka na. Pero, kapag talaga, Pam, sobrang solid na yung impormasyon, kunyari nandito si Senator Bato, hindi naman papatumpik-tumpik yung mga yan. Talagang pupuntahan na nila yung lugar, papaligiran na nila, at i-execute nila para makuha o mahuli, maaresto ang Senator Bato de la Rosa. Gamit yung intelligence fund. So bakit kini-question ngayon yung paggamit ng intelligence funds ni VP Inday Sara na, Marlon dahil sa pagdinig sa impeachment, malalaman natin, may say-say pala yung mga pinaggagawa niya sa Lalo pa napaganda. Intelligence funds niya. Bumili ng datos tungkol sa basta yung mga yung NPAs sa recruitment ng mga bata, 'di ba? Marlon, nagkikwento ka nung college ka, 'di ba? Sa isang Polytechnic University, Marlon, na bigla na lang papasok yung mga nagre-recruit, no? Parang i-brainwash kayo. May ganun, 'di ba? Ikaw ba may kwento no? Isa nating kaibigan. Ano yan pa sa PUP kasi napakalaya ng university ron. So ina-allowed yung mag-room to room. Pero hindi recruitment 'yon. Hindi recruitment 'yon para mag-membro ka agad ng Corned Beef Brigade. Hindi recruitment 'yon. Recruitment lang 'yon na sasali ka sa organisasyon nila. Yung organisasyon na 'yon, halo-halo 'yun. Meron doon yung organisasyon ng Kaliwa, meron naman doon organisasyon ng Pansining, di ba? Pang mga artists. Tapos doon sa pagka meron ka ng sariling grupo, mapa-fraternity man yan, mga traditional organization, hindi na monitor ng universidad. Kasi gumagawa na sila ng mga internal na aktibidades nila na yung mga kung ano yung mga advokasya ng kanilang grupo, organisasyon o samahan. Tapos, pag napunta ka na sa militanteng grupo, nagkakaroon na yan ng hindi lang naman basta yan nakikita mo nagsisigaw sa kalsada. Nagkakaroon yan ng mga kung tawagin educational discussion, ED. So, kapag walang malaking rally, pag walang pagkilos, ang ginagawa ng mga yan, nag-aaral at dinodoktrinahan kung ano yung doktrina ng kanilang ipinaglalaban. Partikular na kung nasa hanay ka ng makakaliwang grupo. Marlon, sorry, yung concern lang, yung mic mo daw ngayon ang may problem. Yung audio ba ni Marlon ang may problema? Ano, nakaset up ka ba? As in, laptop lang ito. Yung setup ko nasa bahay. Pero yung phone? Yung microphone? Walang gumagalaw. Ako lang malikot sa kayong laraw sa paligid ko. Baka yung internet signal lang. Hindi. Pero naririnig niyo po si Marlon. Si Colleen, not Colleen. Sino yung nagsabi? Skill o Squill? Hindi, meron pa nagsabi dito sa taas. Okay, sabi ni GB. Okay naman si Corinne Palma. Loud and clear si Sid Roll. Ayun. Yes, naririnig naman, MJ. Audible naman. Ayun. Okay, game. Sorry. Okay. Paki-adjust na lang yung volume mo, sir, kung ikaw po ang may issue Yep. sa volume. Okay naman daw, sabi ni Madam. Okay ka daw. Na-distract ako dun sa ano. Okay. Pero nagagamit itong mga recruitment na to sa paaralan, Marlon, para iliko yung paniniwala ng kabataan, di ba? Or ng mga estudyante specifically. Kaya nga meron, di ba, yung mga parents na bigla na lang hindi uwi ang mga anak dahil
umakyat sa bundok, na-recruit, yung mga ganyan, di ba? Yeah, May, oo. nagagamit yan, yung mga ganyan. At yun, bilang isang DepEd Secretary, nung kanyang termino, si VP Sara, ano yun, ginamitan niya yun ng intelligence funds. So ito na nga, Pagdinig kahapon, maraming magulang yung natuwa. Oh, kasi na-expose. Oo, na-expose na maganda talaga yung adikain ng isang VP Sara nung DepEd Secretary siya. Kasi marami naman talagang magulang ang umaaray, umiiyak, na ang akala nila, yung mga anak nila, pumapasok sa eskwela. Yung pala, iba na yung kanilang pinag-aaralan. Ang pinag-aaralan na nila yung doktrina ng pang-komunista, doktrina ng mga terorista. So, dahil nga na-highlight ito sa pagdinig, Marlon, ngayon, maraming magulang, tama ka kasi may mga kaibigan ako na na nagtatanong din because they were aware na I was once part of the administration. We were once part. So, nagtatanong na bakit kini-question kung maganda naman pala ang magiging resulta. Ngayon ang tanong, bakit nga naman hindi binubuhusan ang DepEd bilang ang paaralan, Marlon? Mas minsan nga, Marlon, mas matagal pa ang oras na ginugugol ng bata sa paaralan. Diba? Tama. Kaya dapat we have to make the schools a safe space, a better space, a safer space for our kids. Kasi nga, mas madalas na nandyan sila, mas madalas na expose sila dyan at wala sa bahay. So, hindi lang yung mga... Oh, sorry, sige. Kung tama yung pag-allocate ni VP Inday ng budget na yan para mas maging secure ang ating mga anak diyan sa eskwelahan, yun ngayon ang na-highlight na tanong ng parents na, oo nga, nasaan? Ang OP, billion ang Intel funds. Pero ano na ang nagawa ng OP? Hindi nga mahanap ng OP si Zaldico Marlon eh. Ang OP, ginamit siguro yung perang yun para mag-hire ng isang private plane para ihatid si PRRD somewhere. Diba? Yun. Ano na ba ang nagamit? Ano na ba nakita natin? Nagamit ba ng intelligence fund ni Bongbong Marcos, bilyon-bilyon piso ito yung mga tao na sangkot talaga sa flood control scandal? Kahit wag na lang yung mga wag na lang yung mga makakaliwang grupo muna ang punteriyahin nila. Ang punteriyahin nila yung kung sino-sino talaga yung nakinabang at kung sino-sino talaga yung humipo ng pera sa flood control, no? Ang problema, Pam, dahil nga ang atensyon ng gobyernong ito ay para sirain si Vice President Sara Duterte. Pilit nilang ginagawang masama o halimaw sa mata ng mga kababayan natin si VP Sara. Ang malaking pagkakamali nila, sa halip na nasisira nila si VP Sara, lalo lang itong nakakakuha ng simpatya. Katulad ng pagdinig kahapon, Pam, maraming magulang, ay oo nga no, dapat pala ituloy yan. Dapat pala yung ganyang klaseng programa, nangyari noon pa. Kasi hindi malinaw pa doon sa expose o doon sa present na dokumento ni Attorney Powa, no? Yung saro ni dating Vice President Jejo Marbinay na para ano yung saro na yun? Ano yung pinagamitan ng saro na yun? At alin ang mas makabuluhan doon? Although, syempre, hindi natin pwedeng minosen, tanggapan yun ng dating Vice Presidente, no? At alam naman natin yung adikain ng bawat departamento. Pero kung titimbangin mo, Pam, yung purpose, objective ng intelligence fund ni VP Sara bilang DepEd, maganda yun, Pam. At malaking tulong sana sa intelligence community. Kaya ang inaabangan ko rito sa pagdinig na to, kung sino man yung i-represent nila na intelligence officer na magpapaliwanag kung gaano kaimportante ang intelligence fund sa Department of Education at kung bakit dapat hindi ibunyag yung mga impormasyon na pinagagamitan ng hawak na intelligence fund ng isang departamento ng gobyerno. Oo, ang mahirap dyan, Marlon, yung mga intelligence funds ng mga ibang ahensya na, alam mo yun, hindi binubukas sa publiko ang pagsisiwalat paano ito inaudit. At ang very specific lang kay VP Sara, baka yung intelligence funds na yan, meron tayong pa text in comment, Marlon, nagbabayad sa board and lodging ng mga nagtatago sa Europa. Mahirap yun. Nuknukang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Talamak na pagnanakaw talaga yun, harap-harapan. Di ba? Puprotektahan mo yung taong hindi magsisiwalat ng pangalan mo dahil gusto mo malinis ka all the way. Even if yung they're so trying hard to protect your name, sumisingaw yung baho na ikaw ang mastermind ng krimen na to. Di ba? At ang ginagamit yung 6 billion, no? Mahigit 6.4 billion yata yung intelligence fund ni Bongbong Marcos. Ano yung ginagamit nila? Ano yung pinagagamitan nila rito? Kundi hanapan, gawa ng mga tanim na kaso, yung mga kritiko ng pamahalaan, no? Talagang trying hard yung pag-iimbento nila ng kaso. Tulad nung sinapit ni Senator Dante Marcoleta, Congressman Mike Defensor. Pero may nakita ba tayo? Halimbawa na lang natin, babalik namin uli ni Pam, yung tonelagang shabs
na nahuli sa Batangas, ano na nangyari ron? Follow-up operation na lang yun, ha? At hindi na masyadong dapat gugulan yun. O kung gugulan man, okay lang. Kasama yan, bahagi yan, at pinaglalaanan talaga yung intelligence fund na yan. Di ba? Bakit wala na tayong narinig? Kung nahuli ba yung mastermind doon sa tunay-toneladang shop-shops na nahuli, na na-recover ng pulisya sa Batangas? Wala, di ba? So yung intelligence fund na yun, hindi nagagamit ng tama at nabubulsa lang ng Malacanang. Okay. Ito na naman, si Miss Nenita wala daw sound. Sino po ang walang sounds? Ako po o si Marlon? May we have our trusted friends here? Sila Miss Corinne Palma, paki-confirm po. Sila Mira Gamer, nandyan ba kayo? Paki-confirm po yung audio natin. Kasi medyo distracting po yung ganyang comments. Because we're trying our hard here. RC, We're trying our best here to educate people tapos ganyan. Meron naman sound. Okay. Anyway, yon maririnig natin Marlon sa quality ng mga tanong ng Senator Judges mamaya. If their question is a reflection of their own treatment sa kanilang mga MOOEs na covered ng Resolution number 10 na authored by Senator Ping Lacson pagdating sa pagliliquidate ng mga ganyang kalalaking pera. Di ba? Yeah. Titingnan natin yan. Marlon, oo, balikan natin yung kasi 'di ba napag-usapan na rin naman natin yung mga estudyanteng nare-recruit, namumundok and all. Kasi kapag 'di ba, pag nawala ka sa linya mo ba na tuwid, ang resulta kasi niyan krimen, 'di ba? Nakita mo ba recently yung video kung saan sa may Makati Ave, ano ba? Familiar ka doon sa location na yun? Sa City Garden, Makati Ave o Ayala Ave? Makati Ave. Sa may poblacion area to. Yata, oo. Oo, yata. Merong isang babae doon na parang naghihintay lang siguro siya basta dumaan siya mismo doon sa may hotel. Tapos may biglang mama na parang nakatago sa payong yung kanyang armas at doon nilapitan niya Marlon, tutok na tutok. Doon niya ginawa yung krimen na nabaril si Anne. Oo. Di ba? Nakikita mo yung ganyang ngayon, ganyang krimen. And then I think it's also in Mindanao, no. Merong isang bata, 2 years old yata, na iyak ng iyak. It was not stated but umiyak. Tapos nairita yung tatay. Tapos inano niya yung bata. Ginorgor din niya. Anak niya, ginorgor niya. Ito Marlon kasi ang krimen has something to do with your way of life. If the country is not giving you that opportunity to live with quality life and purpose, Marlon, ang apektado sa iyo sikmura. Kapag apektado ang sa iyo ang sikmura, sira din yung iyong pag-iisip, di ba? Wala kang malinaw na mga desisyon sa buhay. Tapos, here we are with the DILG Secretary na ang sinasabi, ligtas ang Pilipinas. Hindi sila nagiging transparent sa mga totoong datos na meron pinagdadaanan ng bansa pagdating sa mga krimen na yun. Your take. Given yan, Pam, no? Apektado sikmura, apektado ang mentalidad ng magulang. Ito, kung hindi ka gumagamit ng ipinagbabawal na G. Ba? Although may mga talaga out of frustration, syempre nahihiya na sila, hindi na nila alam kanino, so hindi na sila mapautang, saan sila hanap ng ipapakain nila para magkaroon ng laman yung kanilang kapagkainan. No? Ito yung mga talagang kumakapit sa patalim para lang makagawa ng krimen. Pero ibang kwento naman, yung kayan lumalakas ang loob na makagawa ng krimen o para magawa niya yung mga karumal-dumal na krimen. Katulad ng sinabi mo, na isang tatay, ginurgur yung 2 taong gulang niyang anak, isa agad ang papasok sa mga kababayan natin ng makatetet kay Ebon. Malamang durugista yung ama. Malamang nasa impluwensya yan ng ipinagbabawal na gamot and doon pa rin papasok, Pam. Ano na ang ginagawa ng gobyernong ito? Totoo, napapahiya ng gusto. Ang John Vic Remulla, yung impacta sa Malacanang, napapahiya ng gusto dahil sinasabi nila ligtas sa Pilipinas. Pero dapat magkaroon ng sariling hiya mismo ang Bongbong Marcos bilang Commander-in-Chief ng bansa. At siya itong may 6.4 billion pesos na intelligence fund. Uulitin ko, yung kaninang binanggit ko, ano na nangyari doon sa toneladang shab-shabs na nahuli sa Batangas 2 years ago? Bakit walang tayong narinig? Mr. Cabinet Secretary Benar Abalos, dahil ikaw ang DILG nung panahon na yon, bakit walang nahuhuling malalaking isda na nasa likod ng sindikato ng ipinagbabawal na G? Iba kasi Marlon, na meron kang malaking allocation para sa iyong confidential funds sa gagastusin mo siya talaga. Iba, dahil nga Marlon, merong mga ganyan na liquidation by certification lang ang pwede mong ipakita sa COA because it is supposed to be confidential in nature. So ngayon, nasa sayo
mapapatunayan nito kung gaano ka kaganid, kung at least meron kang pisong ginastos dyan or ibinulsa mo. Baka nga buksan nyo lahat ng libro ng mga ahensyang merong intelligence funds, Marlon, at makikita natin na ang pinakamalinis na nag-liquidate ay ang OVP at yung DepEd nung panahon ni Inday Sara Duterte. Buksan ninyo yung sa OP. Baka nga magulat kayo, or baka nga hindi na nila ikagulat, kaya nga sinisira nila si VP Sara is because bakit matino ka? Dahil sa katinuan mo may masisilip na may maruming mag-liquidate. 'Di ba? Yan ang ngayon, yan ang kalakaran nila. Alam mo pa, yung baka na yun, palitan natin yung baka na yun. Nasisiguro natin na yung intelligence fund na napunta kay BP Sara nagamit ng tama. Nagamit sa tama. Etong mga to, ginagawa na lang rin nilang palabigasan. Ginagawa na lang na kunwari may intelligence information silang kinukuha. Pero yung iba binubulsa. Dami natin kilala ng ganyan, Pam. Yung mga umahawak ng Intel Fund na yung iba mga tauhan nila umaangal. Kasi yung boss nila, tinitipid sila para sa budget nila pagka may trabaho sila o pagka may nangangalap sila ng impormasyon sa labas. Dahil sa totoo lang, gamit yung intelligence fund na yan para sa intelligence gathering ng mga sinusubaybayan at tinutugay-gaya nila na masasamang elemento ng lipunan. There you go. Kasi some enforcement bodies or arms or agencies, Marlon, they fail because they choose na hindi gamitin yung Intel funds because naibubulsa nga, Marlon. Iba yung ginamit mo sa binulsa mo, ha? Ginamit mo dahil nag-implement ka ng proyekto. Nag-fail kayo kasi you chose or you decided to just pocket the money. Ibang-iba yun. Inday Sara, abonado pa nga ng ilang daang libo, di ba? 150,000, 120,000. Oh, abonado pa yung Ali ng magkanong halaga na pwede naman niya sigurong actually I don't know if the head of agency can actually pwede namang mag-reimburse, di ba? Kung yun ang resulta ng audit at yun ang bottom line na numero, ibig sabihin nga nag-advance pa si VP Sara. Buksan natin, if you are talking about due process, if you talk about equality, fairness, di ba, Marlon? Buksan mo natin ang libro, ipakita din natin ang libro ng Office of the President pagdating sa kanilang intelligence funds, di ba? Wala lang Office of the President para hindi nasabi natin na labanan lang ng Marcos saka Duterte ito. Pabuksan din natin yung libro ng confidential fund ng mga iba't iba pang ahensya ng gobyerno. Kung saan din napupunta yung sa kanila. Huwag natin kalimutan na sinabi nakaraan ni Melvin Matibag bilang director ng NBI na wala silang Intel Fund na isang malaking kalokohan, katarantaduhan at kasinungalingan. Saan ka nakakita? NBI walang Intel Fund. Katarantaduhan yun, di ba? Tama pa, pabuksan natin. Tingnan nga natin dahil nasisiguro tayo yung kakarampot na Intel Fund na napunta kay BP Sara na maganda yung adikain at talagang napunta sa tama, nagamit ng tama. At ginawan lang ng mali siya o ginawang masama lang ng mga kalaban ni BP Sara. Pam, yung Bongbong Marcos, malalaking personalidad na yung nandyan, Bongbong Marcos, bakit hindi mo ipahanap gamit ang intelligence fund mo? Total, ang Lisa Araneta Marcos, di ba? Ginagamit niya yung ISAP, may ma-extract lang, dahil lang sa away pamilya. Gamitin nyo na tama. Hulihin sila Atong Ang, sila Bantag, si Saldico. Higit lalo, ikaw Bongbong Marcos, ipahuli mo agad-agad si Saldico kasi kapag si Saldico napunta ng Estados Unidos, tapos yung paninindigan mo sa ICC dahil napaka-importante po ng detalyeng hawak ni Saldico hinggil sa panunuhol o pagtanggap ng suhol ng ilang ICC prosecutors. Oo, no? At pag-isipan mo yung gusto mong gawin kay Senator Bato na dadalhin mo sa ICC, hindi ba't si Rubio, si Secretary Rubio, ang sabi dudurugin, pupulburahin nila yung institusyon na yan at kung sino mang kaalyado nila ang makipagtulungan sa ICC ay will suffer some consequences. 'Di ba? Yep. And ito yung sinasabi nating some consequences na yan, Marlon, hindi yan maliit na consequence. Lalo't, 'di ba, ang mga aligasyon, ang mga teorya nakikisiping ka sa Amerika, nagpapakatuta ka sa Amerika dahil may ex-deal na gusto mong ma-defrost yung mga frozen veggies mo, 'di ba? Sige, pilit mong gawin 'yan. Anong mangyayari sa Anong mangyayari sa Pax Silica mo? Well, yun kung magiging totoo rin, Marlon, at hindi lang selective ang Amerika. Kasi nga kung meron silang pakinabang dito sa Pilipinas ngayon, baka naman konsintihin din nila at gawing isang special case ang Bongbong Marcos sa pakikisiping naman niya sa ICC. Kung tutusin, Pam, saving grace na ni Bongbong Marcos to, na sige, susunod ako sa iyo, Uncle Sam, President Donald Trump, na
hindi na namin kikilalanin ng ICC. Saving grace na ni Bongbong Marcos to, na lahat ng ginawa mong katarantaduhan, kasalanan sa pamilya Duterte at sa bayan ng Pilipino, nung ipagkanulo mo si Tatay Digong, ikaw na mismo, ang susundo sa kanya, ikaw na mismo, ang magpapalaya sa kanya. Ang problema, ayaw nilang mangyari to, kasi takot nga sila sa pangalang Duterte at takot na takot silang maibilang na naman, makita na naman yung kawalangyaan ng Marcos kumpara naman sa Duterte brand of leadership. Totoo yan. So titingnan natin kung ano pa ang mga kaganapan na mangyayari ngayong araw na to, Marlon. We are on our 13th day of monitoring the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Bago lang tayo magtapos, Marlon, datos lang, no? Mula sa World Bank study, Marlon, ang sinasabi, nearly 2 million Filipinos could step into poverty without government ayuda or government aids, no? I think baka nga mas malaki pa sa 2 million, Marlon, eh. 'Di ba? Yeah. At tapos anong kaalwanan sa buhay, Marlon? Kasi kung ang sukatan dito malulugmok sa pagiging, ano ba yung poverty sa Tagalog? Kahirapan. Wala. 'Di ba? Makakaranas ng kahirapan kung walang makukuhang tulong mula sa gobyerno. Yung patulong-tulong na 5,000 pesos per month, Marlon, hindi consistent. 5,000, how would that cover your monthly cost, 'di ba? Tapos yung 5,000, how sure are we na 5,000 talaga yung nakarating sa'yo at yan hindi hinati ng kung kani-kanino dumaan. And will that give you also a quality life? Meaning to say, kung 5,000, libre ba ang education natin dito sa bansa? Meron kang matrikulang binabayaran. Mura ba ang kuryente, Marlon? Mura ba ang bilihin? That's the question here. Halimbawa na lang natin. Tayong mga empleyado, A15 ngayon, A30 ngayon, may sweldo. So hawak mo ngayon yung payroll envelope mo. Aminin natin, marami makaka-relate dito. Hindi tumatagal agad o baka negative pa yung laman ng sweldo natin. Kasi hindi pa tayo sumesweldo. Wala pa yung mismong payday, may utang na tayo. Igit lalo, Pam, ganito sitwasyon yung mga nakakatanggap ng ayuda. Na tama sabi mo, Pam, hindi regular yun. May ayuda ka, 5,000, may ayuda ka, 10,000. So feeling ngayon ng kababayan natin, paldo sila. Pero yung hawak nila na 10,000 na yun, yung hawak nila 5,000 na yun, mga ilang oras lang. Pag humingi na si ate, si kuya, si anak, si bunso, ng ganitong baon. Tapos pag humingi na si misis na wala na tayong mantika, wala na tayong bigas, wala na tayong pambili ng Shelane gasol, di ba? At yung bayad sa upa, pambayad sa kuryente, sa tubig, ubos yun. At ito yung sinasabi natin, hindi po sagot at hindi kailangan ng mga kababayan natin yung mga band-aid solution. At hindi natin kailangan yung mga pansamantalang suhol na yan. Dahil lalo nyo lang ginagawang timawa yung sambayan ng Pilipino, tapos pinagtatakpan nyo o nakikita ng mga kababayan natin na kami may hawak kami 5,000 piso o 10,000 pesos mula sa ayuda, tapos ang nakikita namin yung mga bulto-bultong pera nakalapag sa isang billiard table, yung mga mali-maletang pera na idinideliver sa mga mansyon nyo. Katiting lang ho yung ayuda na pinagmamalaki nyo kumpara sa mga ninanakaw nyo. Marlon, ang masama pa dyan, yung ayudang natanggap mo, baka sa scatter mo lang itaya. Dahil nga sa desperation na gustong mapalaki yung perang hawak, 'di ba? Dahil hindi pa rin nare-resolve, Marlon, ang gambling online na talamak ngayon sa ating bansa. Ang meron lang silang nagawang solusyon diyan, Marlon, ihinto ang gambling ads para hindi magkaroon ng awareness ang marami na may online gambling na platforms, no? So, ay masyadong may disconnect din yung solusyon sa tunay na nangyayari. Masyadong kalas sa realidad na hindi nila nakikita or pilit na hindi nila gustong tinititigan, Marlon, dahil maraming nakikinabang, maraming kumikita. Kahapon lang, pa, wala lang rito isang phone ko. Gusto ko nga i-screenshot, padala kay Asok, kay Yusek Aboy Paraiso. Aba, may natanggap uli akong text tungkol sa online gambling. Di ba? Yun lang, napakasimple lang, hindi nyo ma-resolve ba? What more pa? Yung mga problema pa ng bansa. Yun ang malungkot, Pam. Tapos ang focus ng mga ito, Duterte. Parang, hello, mabubusog ba kami? Mumura ba bilihin dyan sa impeachment trial nyo? Hindi ba pagsasayang ng pera yan? Yeah. Marlon, marami talaga nagsasabi hindi pantay yung audio. I think mas mahina yung sa'yo. Hanggang kailan ka kung nasaan ka ngayon? Tatansyahin ko pa hanggang bukas o mamaya babalik tayo. Then probably do something with your microphone, no, Marlon, para hindi naman natin na-disappoint yung ating mga nakikinig, no? So that's it. Anything else you want to say, Marlon? Magantabi po tayo at 10 a.m. later. Meron pong 13th day ngayon ng impeachment trial.
Oo, mag-ingat lang kasi patuloy pa rin yung pagbuhos ng ulan. Siyempre yung kalusugan natin. At sa hirap ng buhay, bawal na bawal po ang magkasakit. Magkasakit, 'di ba? Totoo 'yan. Yun po, no? Sa mga pinoproblema ang paglalaba, hayaan niyo po, hindi po kayo nag-iisa, magkakasama tayo diyan sa pagpapatuyo, sa issue natin ng pagpapatuyo, no? At least si Marlon may bakuran, magandang magpatuyo ng mga damit kasi may bakuran kang, 'di ba? Yeah, wala tayong kondo. Oo. Well, pero sinong nakakondo? Ilan ang nakakondo mo? Sabay tawa eh. Sabay tawa. Kaya Actually, mag-ingat tanong din naman natin yan. mag-ingat Mag-iingat po ang lahat. Maraming salamat sa